guys, this is Gisela channel. Welcome back. So for today's video guys, andito tayo sa store and nakafocus tayo sa mga cans. Kasi darating na araw, ilang araw na, one day, tomorrow, next tomorrow, maybe darating yung ating mga cans. So kailangan lang natin i-fix yan guys and lagyan ng mga space para sa darating. Yes, and para hindi naman tayo mahirapan sa kalisod guys, no? Maglagay yan pagdating ng mga stocks natin. So, kung makikita nyo guys, it's so messy. So, ito, dami pa no? Pero, okay, kaya yan. Yes guys, and mag-umpisa muna tayo dito guys, no? So, ito yun guys, yung mga cans natin ay kailangan lang natin i-compress, tapos ayun na, para magkaroon ng bakante dyan. Tapos ito guys, kung makikita nyo, sobrang wala tayo, hindi natin maabot yung lata. So gagawin natin yan, paikutin lang to. So mahirap guys, no? Pero ayos. Dyan tayo. Tapos ito kukunin lang natin. Kunin muna natin to kasi kunti na lang man at ilagay dyan para makapasok yung paa natin, diba? So let's start to go. Let's start to work na guys, no? Sobrang ano lang natin, yung mga oras natin guys ay kulang. Yung oras talaga guys, kulang, no? Kulang yung isang araw para sa mga gawain na ikaw lang mag-isa. Yes, and salot sa mga kasipagan dyan. Yes, maraming kasipagan yung mga tao para sa future. Tapos yung iba hindi naghahanap ng future. Anong hinahanap? Diba? So, pagod ng pagod, kayod ng kayod, yung wala pa kulod. Pagod ng pagod, kayod ng kayod, may load daw, wala akong load. So, tapos yung iba mag-aabuso sa kapaguran, sobra. Tapos yun sa mga OFW, tapos yung mga anak natin, no? Sobrang akala nila sobrang kabilis lang ng magkaroon ng pera, pero pagod, diba? So parang OFW din tayo guys, no? Hindi naman, pero ibig ko bang sabihin ay sobra naman kakapagod talaga to guys. Pag akala nyo, pag hindi to akin, masasabi ko talagang mag-resign muna or magbe-break muna ako kahit ilang days lang. Pero dahil atin to, kaya ayun, minabuti talaga nating araw-araw mag-open, tapos ganun, tsaga-tsagaan, dahil dito tayo kumukuha lahat, pambayad sa utang, pambayad sa lahat. Yes guys, no? Dito tayo nabubuhay. So kailangan talaga nating magbanat ng buto, sobra. Kaya ayun, nabablurred na yung ating blurred pa ba? Blurred, no? Bakit ganyan? Yes, kailangan talaga natin yung kasipagan guys, no? Dahil alam natin na kung hindi tayo magsipag, wala din tayong makukuha, wala din tayong makakain, diba? Ganyan. So kailangan talaga sumipag-sipag. Tapos ngayon yung mga anak natin makademand, diba, wagas? Excuse me. Tapos tayo ay so nakakalungkot lang minsan yung mga anak natin ay sumasagot-sagot na sa atin, diba? Konting utos lang, mamaya na, parang ganon, diba? Yes, nag-moment muna tayo. moment. Yes guys, no, minsan kakalungkot lang na merong mga anak na ganyan talaga. So
magsasabi pa na maya lang, ano, dahil sa cellphone. Kaka-cellphone guys. Dahil binigyan din natin ng cellphone, so tayo na rin yung kawawa, di ba? Kasi nagbigay tayo. Yun sa atin lang yan is binigyan natin sila ng mga cellphone para sana magkaroon din at magiging enjoy din nila yung ngayong ano, di ba? Pero minsan iba kasi guys, hindi tayo naka-guide dahil nasa sa akin yung anak ko po ay wala sa akin. Grade 3 siya nang binigay ko doon sa aking sa kanyang lola. Hindi ko naman binigay, doon ko lang inilagay dahil yun na nga, nabagsak yung aking negosyo at kailangan ko talagang ibalik, kaya talaga ako, kailangan ko talagang magsakripisyo guys, no? Para sa kinabukasan ng aking anak. Pero ayun, hindi mo na sila makontrol dahil nga nakaka-cellphone. Saka na ngayon mo gustong bumawi, ay naiba na yung ng anak, manners, diba? Ay nako, ewan ko ba kung bakit. So iba talaga pag sa atin sana yung ating anak, diba? Everyday. Kaso kailangan lang talaga nating magsakripisyo talaga guys, no? Hindi yan basta-basta yung ko guys, paglagay doon sa sa anak ko doon sa aking sa kanyang lola. Ilang ulit kong pinag-isipan bago ko doon ilagay, kasi may mga time na galing ako sa ruta guys, tapos pagdating ko, galing siya ng school, pagdating ko mauuna siya kasi 5 yung close nila, tapos andyan na siya, tapos close yung store ko guys, dyan na siya sa kabila nagtatambay, tapos nagsasabi na mami, nagutom siya daw, tapos buti lang daw binigyan siya ng lola ng pagkain, tapos nasa grade 3 pa lang siya guys, nasa 8 years old ata, ganon, or grade 3, basta ganon siya guys, 8 pa lang siya. Tapos ayun, parang nadudurog yung puso ko guys sa ginawa ng pagkasabi niya nagugutom siya, dahil diba guys, nung nag-aaral tayo, pag exam, diba pag uwi natin nagugutom tayo, parang ganun. So parang nadurog yung heart natin yan sa mga ganyang bagay. So pinag-isipan ko guys, doon sa lulo niya kasi at lola, siya lang yung anak doon, dalawa lang doon sila sa bahay. So parang doon din siya, nung maliit pa siya, doon din siya. Kinuha ko lang siya nung kinder siya doon. So mahal na mahal doon siya. So pinag-isipan ko talaga, dahil pag doon siya ay mapangalagaan siya talaga, tapos yung pagkain niya, o diba, parang ganun. So sakripisyo na lang yung mother para sa feelings, diba? Parang ganun yung ginawa ko guys. So doon na lang binigay ko, nilagay ko siya doon, tapos para makafocus din ako dito sa aking store, dahil baon na baon talaga ako sa utang at kailangan kong bumangon. So akala ko nga guys hindi ako makabangon, pero sa awa ng Diyos, ayan, unti-unti na tayong bumabangon sa ngayon, at ayun na nga, pumupunta yung anak ko dito para sa kung vacant niya, parang ganun siya. So go lang ng go. So kailangan ko talaga guys matigasan yung heart natin para sa mga feelings na yan, na ilang ulit kong pinag-isipan, yes, na
hindi ko talaga pagsisisihan kung ano man yung decision ko para sa anak ko. So, ayan, nilagay ko siya doon. Kaya, ngayon, mag-grade 7 na siya. So, sabi ko, kukunin ko siya sana para dito sa akin na, kasi malaki na siya, pwede na rin siyang mailagay ko siya sa kantin, doon na siya kakain or ano, pero, yun na nga, nagsasabi na siya na, doon lang siya kasi doon lang sa lula at lolo niya dahil ayun sa school na pinapasukan niya andun yung mga classmate niya, wala siyang kakilala pag dito siya sa akin, iwan ko ba, pero dito siya nag grade 1 at saka grade 3 guys. Sabi ko sa kanya, meron ka mga classmate dito guys, dito mga classmate mo na yan sa grade 7, pero guys dito kasi ano siya, dalawang school dito sa amin, sa akin ay may dalawang school kaya pagpipilian, so merong private at saka public. So sabi niya yung mga classmate niya daw nung grade 3 ay doon na mag-aaral sa private school, mga ganon. So wala siyang sa public school, wala siyang kakilala. Sabi ko ganyan talaga, may kakilala ka yan, hindi lahat magpa-private pang ganon. So guys, hindi na mahirapan talaga ako sa kalisod na sabi sa kanya dito na lang sa akin para maano ko pa ba yung mga minsan kasi guys may ugali pa talaga siyang pag gusto pero pag siya sa akin siya noon guys, pag gusto ko ganyan lang, hindi siya namimilit, pero ngayon siya guys na iba na, hindi ko na siya talaga makontrol. Yes, at meron pa siyang pagalit-galit na effect. Ay ewan ko ba guys bakit ganyan yung anak ko sa ngayon. So lalaki yan guys, ewan ko na lang talaga. Tapos sabi ko, ewan ko talaga guys. Pero sa ngayon guys, hindi pa talaga fully recovered yung store ko guys, no. Marami pa akong binabayaran, pero i-compare nung dati is mas okay na ngayon dahil nabawasan na at saka hindi na milyon yung ay binabayaran ko 100 na lang guys, no. So no, gaya ng dati i-compare yun, sobrang laki ng binabayaran ko. Kasi merong 72,000 per month akong binabayaran sa bank within 1 year. And then yung isa is 18 every 2 weeks 18. So nagiging 36. May 36 pa akong binabayaran. At saka yung 72 naging sobra 100 yung monthly ko guys, no. Sobrang bayaran talaga guys. So yun na nga, nakakapagod lang talaga, kaya na-stress ng bongga yung aking utok, yung aking brain. So, kailangan ko talagang ilagay muna yung aking, doon, yung anak ko doon sa lulo niya at lula niya para siya nang mafokusan. Kasi guys, hindi ko talaga gusto na yung aking mga expression or something na feelings ay makikita ng aking anak. So, ayan na nga. It's a life lang. Yes. Hindi naman natin maidama yung ating anak sa mga kaguluhan ng buhay natin. Kaya, ayan, pinapaiwas ko siya. Dahil diba kung marami tang bayarin, maraming lahat, ay yung ating utak din. Pag makihalubilo tayo, diba nagugulo, hindi tayo funny, hindi tayo talaga ma-express natin na okay lang tayo. So, yun yung mga galawan na ayaw kong makita sa ng anak ko sa akin. Yes, na nagkaroon ka ng bad mood, diba? Parang ganun. Yes, guys, this sila ang nagsasabi, hindi man tayo sikat, pero kailangan lang nating umangat. Bye!